Mr. Presiding Officer, before I ask some questions, I can see that my time is already running. Let me just ask a procedural inquiry, Mr. Presiding Officer. And respectfully, this representation seek the guidance of the court on a procedural matter. Because earlier today, I heard our witness who made mention several times that the investigation is still ongoing. It's a continuing investigation. May we know, Mr. Presiding Officer, in this particular aspect of the NBI's investigation that remains ongoing, just for the guidance of this representation, and I'm sure for the guidance of both parties, kung matatapos na po yung investigasyon o yung presentation of evidence dito po sa Article 4 at magkakaroon po ng significant development na maaari pong material sa atin pong proceedings, ano po ang tamang proseso para maipabatid at kung kinakailangan maiharap po ito sa impeachment court, considering na isasara na po itong presentation of evidence sa Article 4. Senator Judge Villanueva, as a rule, the court is a passive body. Hindi panghihimasukan ng husgado kung ano man ang pwede, balak o gustong gawin ng magkabilang partido, prosecution man o sa hanay ng respondent, kung mangyari man yun. And the court will not speculate with respect to that hypothetical situation should it arise, lest we be accused of prejudging or deciding certain matters for the parties that they should be the one deciding should that happen. Thank you very much, Mr. President, Mr. Presiding Officer. And in fact, I would suggest na kung maaari ay i-consider, because we feel that the suppletory application of the revised rules of court under Rule 6, most directly po doon sa Section 24, Rule 119 of the Rules of Criminal Procedure, provides, and I quote, "At any time before finality of the judgment of conviction, the judge may motu proprio or upon motion with hearing in either case reopen the proceedings to avoid a miscarriage of justice." Close quote. So just to put on record, Mr. Presiding Officer, na ito po yung magiging proper procedure. Marami pong salamat. That is an option that the court may take, as the rule itself suggests. But at this juncture, the presiding officer would rather leave it to the parties, given that this is an adversarial proceeding, and the parties should know what they should do for the interest of their respective clients. You may proceed, sir, with your questions. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President. Just one question to our witness, Director Matibag, for the benefit of the court and this representation. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ini-evaluate po ng National Bureau of Investigation ang isang aligasyon na ang isang tao ay nag-utos o kumontrata ng iba upang magsagawa ng isang krimen? Bilang bahagi po ng inyong investigasyon, tinukoy po ba ninyo kung ang ganito pong aligasyon ay maaaring pumasok sa mga umiiral na probisyon ng ating revised penal code o iba pang special penal laws? Director Matibag, I'd like to ask this question because I believe, I don't know if you would agree with me, that the Bureau's role is to determine whether the facts may actually give or the facts may give rise to a criminal liability under our penal laws. Now, the constitutional function of this court, however, is different. We are not sitting as a criminal court to determine guilt beyond reasonable doubt. Rather, we are called upon to determine whether the respondents' alleged acts constitute impeachable offenses, including betrayal of public trust. So magkaiba po yung binabanggit natin na criminal liability at constitutional accountability. Hindi po
lahat ng maaaring maging batayan ng impeachment ay kailangan tumutumbas sa isang krimen sapagkat ang impeachment ay hindi naman po usapin lamang ng paglabag sa batas kundi paglabag sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo dito, Mr. Witness? Your Honor, tama po yun. Doon po sa uling sinabi ninyo na hindi naman nangangahulugan no, kung may krimen na nangyari, ito ay impeachable offense. Pero ilagay po natin sa pangyayaring to, kaya naman po, yung pong investigasyon doon sa grave threat at doon po sa inciting to sedition, malinaw po ito na napapaloob sa revised penal code. E yun naman po pag-iimbestiga at paghahanap doon sa taong kinausap para pumatay, hindi po ito napapaloob sa revised penal code dahil yung pong pagpaplano ng pagpatay hindi naman po pinaparusahan yan kung hindi nga nagawa. Subalit doon na po papasok yung sinasabi nga natin na meron pong sinasabi na sa impeachment tinitingnan po at para sa akin nga yung betrayal of public trust dito po papasok. Bakit po? Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President. Sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sa sinabing execute the laws. Dito po natin nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust. Naintindihan ko po yung binabanggit nyo, yung role ninyo na limitado doon sa criminal investigation at yung findings po ninyo, hindi po, again, I think binabanggit nyo nga po, hindi po ibig sabihin ay impeachable offense kaagad-agad. Tama po. And again, that's why I'm putting into the records na this is not a criminal proceeding but an impeachment na proceeding. Last but not the least, no, dun sa binanggit po ninyo, there is a difference between saying that an individual has not yet been identified and saying also that no such individual exists. So, ang una, nangangahulugan na nagpapatuloy pa po yung Bureau sa pagberipika at pagbavalidate ng impormasyong mayroon ito. Sa ikalawa naman po ay isang konklusyon na matapos ang isang investigasyon. Director Matibag, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung kahalagahan ng distinction na ito sa point of view of the NBI sa inyong pag-iimbestiga? Doon na po natin dihiwalay. Before the witness answers, kindly wind up after Yes. that question, Senator Judge Joel. Witness may answer? Yes. Doon nga po natin inihiwalay yung investigasyon na nangyari doon sa grave threat at inciting to sedition. Pumasok na po tayo doon sa pag-iimbestiga kung saan hinahanap natin yung kinausap. At bakit po tayo naniniwala na may kinausap? Sapagkat doon sa pronouncement po mismo ng Vice Presidente na may kinausap siya at pumayag. Ang naging basihan nga po dito, yung aking pong testimonya kanina na yung 5-point field po na pinagbabasihan ng National Threat Assessment Center na ginagamit po ng Secret Service po ng Amerika. Okay po. Siguro hilingin ko na lang, Mr. Presiding Officer at sa ating witness, kung matapos po yung inyong ongoing at sinasabi niyo nga pong continuing investigation, ay ma-inform lang din po ang korting ito. Maraming salamat, Your Honors, Mr. Presiding Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words,
Tinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Renema sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag ng special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din na pag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte, ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya? Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po doon sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman ng lahat na DDS po. I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to
to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong Cybercrime Division po. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa aligasyon na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng sabina kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po. Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon? Tama po yan sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po. At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng vice-presidente? Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoong may actionable intel. Pero base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito. Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente. Malinaw po yun sapagkat lumabas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Risa Ontiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gatchalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay? Wala po pong specific na personalidad. Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano. Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente
na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad. Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano? Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito Hindi po. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, doon po, Magtuturo lang sila. doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice And anong Presidente. ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano? Yan po ang ating kukunin na impormasyon pa sa atin pong mga persons of interest na ating pong sinusurveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit. Okay. na So persons of tuloy-tuloy pa interest. ngayon ang inyong investigation. Tama po. Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan. Diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation? Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong Hindi, mabantayan. pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata? Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung ating pong... Kailan nga yun? Do you have a time frame? I cannot- Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo. Kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa? I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating pong Can you give tinutukoy. me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress? Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na na-identify natin pong pinupuntahan po. And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata? As Can we you look give me a at time frame? An indicative time frame? as we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months magkakaroon po tayo ng mas malinaw po na data tungkol po dito. But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata. Yun po ang ating inaasahan. Okay. In the meantime, nasabi nyo kanina na merong kinetic force. No, ito ina-assume ko na may nai-impluwensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluwensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa? May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po. So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito? Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong vice presidente po. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Will Senator Judge Allen make an interjection or will he make a manifestation regarding another matter?
Then the presiding officer will first recognize Senator Judge Aquino for his interjections and interventions. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Very quickly lang, Director Matibag. Kapag sinasabi kasing bukas pa ang isang investigasyon, posibleng meron, posibleng wala, di ba? Pero ito po, just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay sa inyo pong assessment? Hindi nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President? Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya ay may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Okay, maraming salamat, Mr. Presiding Officer.